Alright guys, welcome back ito sa latest episode ng Deep Dive. Pasensya na, medyo low energy tayo ng content na abutan tayo ng flu season yata dito. I don't know, with all the traveling all this year, ngayon lang tayo medyo nadali ng konti. So habulin natin yung mga strepsils natin later on. But in the meantime, let me get this out of my system guys. Kasi kahapon, nakita niyo na back to back we had two podcast episodes. One pina-live natin, but the other one is already out together with Dean Ederson din Gary at saka si Prof. Ranjit, no? So, nag-quad kami. And then you, of course, naabutan nyo yung isa pang quad natin with sila Cleve, sila Dino De Leon, and of course, sila Carlo Flores. So, yan, nag-double quad kami kahapon. But today, before we end the week, gusto natin balikan itong some of the themes that came out throughout the week, including itong proposal to abolish the DPWH, two proposals na lahat na lang mag-resign at snap elections. But more importantly, of course, and more timely in many ways, is yung etong decision ng ICC, which we predicted on so many levels, in so many episodes, multiple episodes with Attorney Chris Nanaconti, multiple episodes with Senator Trillanes. Sige na nga, kasama na rin si Sir Ronald. Of course, we had Justice Carpio, a couple of different people from different backgrounds, some of them with more direct legal expertise, some of them as luminaries and magistrates. And of course, base din ito dun sa ating conversations at The Hague. Again, as you know, I was supposed to be actually at The Hague before flying here dito sa Oxford right after yung ating September 21 protests. But yun nga, na-postpone na yung trial. And many sa ating mga kaubayan na DDS ay medyo excited masyado. O, ito na, postpone na. Baka konting drama na lang, konting kembot na lang, konting ano na lang. Baka mabudol din natin itong ICC na ito. And here we are. Exactly as we warned, guys. This is a serious court. Hindi itong mambo jumbo. 'Di ba? Wala nang mga alam mo na, 'di ba? Baka may sasabihin tayo sa twist na naman nila. O, alam niyo na, 'di ba? Wala nang mga Mickey Mouse courts, 'di ba? Wala nang mga mambo jumbo justice system. Ito ay seryosong sistema to. And to consider that ICC is actually under tremendous amount of pressure, including from the Trump administration, among others, because of kanyang warrant of arrest na in-issue sa mga top Israeli leaders, among others. Obviously, wala naman paki si Trump kay Digong, as he made it clear many times by even indirectly criticizing Digong for being too close to China dun sa pagbisita ni BBM sa White House earlier this year, no? Now, balikan natin ito, guys. So ito na, official na, it's not gonna happen. So, for the lack of better term, medyo archive na. I'm sure for the legal team of Digong, maybe the calculation was better chaos than slow motion defeat, or baka talaga sumablay sila ng big time dito, which is also one angle to look at it, na dahil sa mga statements, obviously dahil sa mga statements nila Sara, statements ng mga anak niya, nasa sobrang gulo nila, pinag-usapan natin yan with Senator Trillanes the other day. Dahil sa sobrang gulo at walang disiplina ng mga anak niya, kung ano-anong sinasabi nila, ito tuloy ang ginamit ng ICC to reject itong request, itong long pending request for interim release. In fact, that was the very first instinct ng defense team, na dahil matanda na, tapos paawa effect, tapos biglang pagdating doon sa hindi niya masabi yung pangalan niya. Nung isang araw lang, sinabi niya, uupakan niya yung mga ICC judges. Anyway, from all that kutzpah, next thing you know, ay ngayon nasa paawa effect na. And the next thing you know, nagka-claim na sila, hindi na siya fit to stand for trial. Alam na natin yan. Duterte drama, we always knew about it. Hindi natin sinasabi na hindi na matanda, hindi naman, of course, hindi rin natin sinasabi na wala dapat respeto sa mga matatanda. But of course, dapat may respeto din tayo sa hustisya, especially kung ang pinag-usapan dito ay libo-libo sa ating mga kaubayan na pinatay, right? Including yung mga kabataan who never had the chance to live a full life dahil sa mga kaswangan at katabadan at saka, basically mga budol drug war na nangyari sa ating bansa. Going back to this, guys, so just to be clear about it, we're talking about 23-page ruling na in-issue lang kahapon, kung saan the chamber really insisted that it found that yung detention ni Rodrigo Duterte remains necessary based on
not one, not two, but three grounds under the Rome Statute, which is of course yung treaty, which undergirds yung ating membership retrospectively sa ICC. And even if umalis tayo sa ICC, hindi ko alam kung sinong tabad na nag-advise na kung umalis ka sa ICC, makatakas ka sa jurisdiction. No, the ICC made it clear na yung, at least yung mga tao na kasama tayo sa ICC, pasok pa rin sa jurisdiction. And of course, we know as the case of Russia, Vladimir Putin shows, hindi naman member ng ICC. I don't think Israel is also a member of ICC, diba? And yet now, ina-issuean pa rin ng warrant of arrest yung mga leaders nila for alleged crimes against humanity or other mass atrocities. No? So dito, sinabi ng korte dun sa 23-page ruling, I'm not gonna go through the entire 23-page, pero pwede natin upload dito for people who want to look at it. But basically, yung three grounds under the Rome Statutes are, number one, to ensure his appearance at trial. Because ibig sabihin, may mga concern sila kung itong tao na to ay tatakas, right? Pinag-usapan natin yan earlier this year, dun sa isang episode, I think it was with Sir Ronald. Nakakatawa, natatawa kami kasi it's so ridiculous na, o nga naman, kung sasabihin mo kidnapper ang ICC, tapos biglang sabihin mo, ay hindi, bigyan niyo ako ng interim release, babalik ako respetuin ko naman kayo. It doesn't work that way. So, clear there's a serious concern about whether Digong ay flight risk. Number two, to prevent him from obstructing the investigation or the proceedings. And three, to stop potential commission of further crimes. Yung latter two na yan, especially yung obstruction, but even more yung stop potential commission of further crimes, I really suggest you guys to check yung multiple episodes natin, no? Episodes natin with Attorney Cristina Conti, kung saan, she emphasized na para sa mga biktima, para sa mga pamilya ng mga biktima, para sa mga potentially na mga biktima dahil tumulong sila dito sa kaso na to at evidence gathering dito sa kaso na ito, malaking factor na hindi bibigyan ng interim release kasi yun nga, takot na takot sila, natatargetin sila the moment na magkakaroon ng sapat or extensive na mga resources si Digong to be able to make some calls and make coordinations and what have you. So ito yung mga three grounds, no? Appearance before the trial, flight risk ba ito, tatakas ba ito? Pangalawa, obstructing the investigation or proceedings, meaning intimidate yung ibang witnesses, baka kung ano-anong gagawin para hindi na magpakita yung isa, or magtatamper sa ebidensya, or baka may gagawin dun sa mga areas na pwede pa investigate down the road for further evidence of mass atrocities. And number three, which is really urgent and important, and kaya nga sobrang invested yung mga pamilya ng mga biktima dito, is yung threat sa mga biktima, sa pamilya ng mga biktima, because it just takes one call or two, di ba? Or dun sa mga chief witnesses, right? Yung mga key witnesses na pwedeng gamitin dito. Now, just to put it in the context, to determine whether si Duterte ay takas or hindi, thus potentially missing the trials, yung chamber actually look at Duterte's repeated rejection of the court's authority. Ay, sarili niya, anong nagpahamak sa kanya hindi lang mga anak niya. Yung parati niya inaatake, binabastos yung korte na yan, di ba? And kidnapping. Yung ito yung pure and simple kidnapping. Yun yung term ng mga supporters na, di ba? Obviously nung una, ginamit nila yung term na minention namin nila Justice Carver. Remember yung parang press conference na ginawa namin live while yung arrest and all were happening. Sabi namin rendition or extraordinary rendition. That's quite a technical term. So siguro man nag-isip, hindi, wag na lang rendition. Tawagin na lang natin kidnapping. Kasi ginamit niya yung rendition yung term na rendition si Medialdia. Na first day pa lang na-realize na hindi pala ito mga Mickey Mouse Court. Kaya the next day, wheelchair na, bumalik na. No, so going back to this, eto nga, yung supporters mission hindi kong nagpahamak sa kanya. Nung tinawag nila mga kidnapping yung nangyari sa kanya. Basically, kidnapper ang tawag nila sa ICC. Bakit ka pa naman bibigyan ng interim release ng isang korte kung tawag mo sa kanila kidnapper? Kasi syempre tatakas ka, di ba? Logic, the first chance you get to escape from a kidnapper, you're not gonna negotiate. Oh, maybe you have kidnapped me, or maybe you can kidnap me tomorrow again, but today, make me free. I mean, it doesn't work that way, right? Gamitin niyo utak niya, di ba? Yan ang problema napahamak siya sa mga supporters niya. The chamber, of course, also mentioned itong mga public statements at saka yung mga pinaggagawa ng mga kanyang pamilya, anak niya, including si Sara Duterte. Gusto po mag-presidente ito. Itong sinabi ng chamber. More specifically, the chamber notes that recently lang to, July 19, 2025, Mr. Duterte's daughter
meaning Vice President Sara Duterte, mentioned in public speeches the ideas of breaking Mr. Duterte out of the ICC detention center. Oh. Pag ganyan mga anak mo, hindi naman na kailangan ng ano. yan ang problema. I mean, imagine mo sa sobrang sarili nilang pinahamak nila, 'di ba? Ganyan sila ka-reckless. Ganyan sila hindi nag-iisip. Kung ano-anong sinasabi nila. Imagine mo, alam mo, yan ang sinasabi ko yung mga style nilang bulok na, "Hindi, joke lang 'yun. Hindi, ganyan style sa amin. Ganito ganyan." Guys, that's not gonna work. Alam mo, parati ko sinasabi nung panahon na si Duterte was president, yung mga palusot ng mga enablers, mga duwag, mga ututo, mga DDS, mga whatever, kung sino man yan, nagbibiro lang yan si Duterte, sabi ko, alam mo, yung mga nag-observe from the outside, wala silang oras na hihintayin nila yung explanation pa ni Harry Roque ng 2 oras para sabihin, ito pala yung ibig sabihin. Hindi na nila hintayin yung mga interpretative dance na yan, di ba? Yung mga humba-humba ni Harry or yung mga kung sino-sino, mga fake news vloggers or mga charoteros ni Digong. Wala nang ganon. Kaya ngayon, yari talaga sila, di ba? Once they met a serious institution, yari sila. In the same way, ba't yung mga Chinese, yung mga Russians, lalo yung mga Chinese, hindi rin nila masiseryoso si Digong nun eh. Kausapin mo sa alabang kausap itong tao na to, bibiro daw, nag-joke lang kung anong sasabihin, papalit-palit ng sinasabi, napapahamak pa minsan ng China, kung ano, gawin mo kaming probinsya, ang China, sabi nila kung i-assert namin ng West Philippine Sea, susugurin nila na kami, di ba? Alam mo, kung ganyan kalabang kausap mo, mahirap, yan eh, mahirap seryosohin eh, di ba? Kaya ba't yung mga Chinese hindi nag-invest masyadong panindigan? Kasi malabong kausap ng mga taong to eh. Wait lang, nauuhaw ako. Diba? Social ako eh. Tonic water. Tonic water. Hindi to sponsor pero baka naman gusto mag-sponsor. Parang in the future baka pwede ako mag-sponsor live No, but nyamet, diba? Nyamet talaga. Imagine mo guys, kawabayan, diba? More specifically, the chamber notes. Ito July 19 statement ni Sara na mag-break in or i-break out si Digong sa detention center. Kahit sasabihin natin biro yan, which most likely biro naman talaga. I mean, guys, come on. Bakit ganun? Tapos gusto mag-presidente pa itong mga to. It also took, yung ICC also took note dun sa accusations na nagko-collude siya sa Philippine government. Ito. Yung sinasabi na, hindi, basically, bayaran ni Bangangyan, bayaran ni yan, BBM yan, bayaran ni, ano yan. Ayan tuloy. Tapos yung mga kaewan, katabad na naman sinasabi na, hindi, nag-permission na yung Philippine government, pwede na. Wala na, nung na-handover na ng Philippine government, awanin, nalpase, nagawit tayo, wala na. That's it, pansit. Alright? Ayan, tapos ito pa yung sinabi, as well as the use of fake witnesses. Nyamet na ito, ayan, damat na naman. Fake witnesses yung sinabi nila doon sa mga witnesses. Yan kasi ina-attack yung witnesses. Imagine mo, hindi pa nga alam sinong witness. Wala pang nangyari. Hindi pa nang simula ng korte, ina-attack na yung mga witnesses. Nyamet na ito. Man. Dagita. Alam mo guys, this is a serious topic. Pero sa sobrang, hindi ko alam talaga. Kaya, meron tayong mga kasama. Sabi niya, I don't understand what you're saying in your vlogs. Kasi ito yung mga times na Tagalog. But why are you laughing all the time after 5 to 10 minutes? I thought you're doing serious vlogging. I said, yeah, it's serious vlogging, but it's so ridiculous. It's such a tragic comedy. Natatawa na lang kami. Naabutan niya pa yata yung mga talks na halos lahat naman tumatawa na lang kami pag nagsisimula. Bati nga si si Sentry na nga, tsaka bati nga si Admiral na hindi tumatawa dati, natatawa natin. Si Justice Carpio, wala na, sanay na. Si Sir Ronald, di ba ako nagsimula, alam niya na sasabihin ko, tatawa na siya. Anyways, ito yung ICC also mentioned the Vice President's statement that once granted interim release, oh my God, these people. Akala kasi nila,
yung mga humba-humba nila, hindi nakikita ng ibang tao, hindi binibigyan ng pansin ng ibang tao. Yan ang problema. Feeling ko talaga minsan, hindi sila aware na yung pinagsasabi nila, bentang-benta siguro sa base nila, yung mga kadiskaya, sa ka-DDS, pero, binibigyan din ng atensyon ng ibang tao. Dagita. Diba? Dagita. So, ito ha. Ito yung statement ni Sarah. Ang daming pahamak tong ginawa ni Sarah, no? Statement that once granted interim release, her father wishes to return to Davao City. Sarap buhay. At talagang, pag binigyan ka ng interim release, in-explain po natin yan dun sa episode natin with Attorney Conti. Pag binigyan ka ng interim release, ang idea is that dapat accessible ka, dapat malapit ka, preferably kaya nga siguro sa Netherlands na rin mismo, if not somewhere in Europe, balik ka na, dapat magpakita ka sa korte. Kung babalik ito sa Davao, wala na. Hindi nga lang back to zero, back to -10 na kasi wala nang surprise element katulad ng ginawa sa kanya nung umuwi from Hong Kong. Wala na hindi talaga. I mean, bakit naman sasabihin na uwi yan sa Davao? And remember, yung 3 factors, di ba? Yung 3 conditions. One is magpapakita siya, meaning accessible siya, so dapat malapit. Pangalawa, hindi siya mag-obstruct nung judicial proceedings. Pangatlo, hindi niya ite-threaten yung mga witnesses, etc. Dagita. Pag umuwi yan, nag-aawit iso na. Pag umuwi yan sa Davao, hindi na siya cardboard. Totoong mayor na siya. Although, baka more performative or non-performing. Pwede pa rin niya. So, number 1, lahat ng 3 factors din, maging mapaviolate niya. Pag umuwi yan sa Davao, alis na ba yan ng bansa? Hindi. Pangalawa, at saka ang layo. Kung matanda na nga at pagod na, ang layo na ma-fly in mo na naman, kahit private jet pa rin yan. Pangalawa, by the way, guys, itong part na yan, we're talking about just Duterte, guys, please. Let's separate this from the good people of Davao. Kaya sabi ko, our hearts and prayers go. And pray for Davao, pray for Mindanao, sa lahat ng mga apektado. Marami din tayong kaibigan, mga sa iba't ibang lugar sa Mindanao, including from Siargao, mga others na apektado din dito kaya prayers talaga natin for Mindanao, also prayers natin sa Cebu. Guys, put aside tayo dyan, pagdating sa issue ng ganito, lahat tayo, isang bansa, nagmamahal tayo. But anyway, balik tayo dito sa mga dagitangan Duterte ng DDS ng ganun. Hindi sila representative ng buong diba? Number 3, pag naging mayor ka, hindi ka na cardboard, may power ka may puwersa ka na Pwede mo na gagawin yung mga kinakatakutan ng mga witnesses, ng prosecution team, which is, ngayon may power ka na, sinong nag-witness sa akin, sinong nag-chuchu sa atin, sinong nag-ano, alam mo na guys, diba? Hindi naman kailangan maging henyo gamitin lang natin ang utak natin. So lahat ng 3 conditions, mapaviolate, sasabihin mo mag-break out yan. Iuwi na lang namin sa Davao. Yung mga ganito guys, anyaman. Diba? So, talagang malabo talaga, diba? At feeling ko talaga, na-insulto talaga ng big time. Na-insulto ng big time din ng ICC, yung mga atake nila sa ICC. Ito pa yung sinabi pa ni Sarah, na, ayan na, inhumane daw, kawawa naman, si Digong, ganyan. So parang sinisiraan mo pa yung korte, di ba? Tapos remember, nung una, yung attack nilang una, ina-attack din yung mga judges. Tapos nakita ko yung bang DDS or kung sino man yan, baka troll lang siguro yan, ina-attack yung Facebook page ng judge. May mga Instagram siya, post sa nanay niya, inaaway-away siya. Pati yung mga website yata ng ICC kung ano nang ginagawa. At alam ko, di ako nakapunta sa ICC the other week, pero alam ko, nag-ano na sila, may museum na sila, may nagpipiknik na sila, naghumba na sila, di ba? Dagita. Di ba? Dagita. So, talagang malabo talaga yan. Interestingly, in fact, yung mga ginagawa ni Sarah, kinokontradict pa nga yung statements ng Chief Counsel, si Kaufman, na actually si Digong ay sumang-ayon na hindi naalis ng bansa or hindi na babalik sa Pilipinas. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Ang yaman-yaman nga nila, ganyan ang abogado na kuha nila, sarap buhay, diba? Hindi ko alam saan nila nakuha yung mga pambayad ng ganun. But, di kung gano'n, ang dami mong pera magbayad ng abogado, di sana, naman, tulungan mo naman, diba? Now,
ito yung other issue na pinag-usapan natin, and in fairness on this issue, medyo alanganin din, pati sila Attorney Conti and some of the other people na baka naman makalusot pa rin si Digong in spite of all of yung mga dagitang sinabi nila Sara and all, di ba? Which is yung health condition. So, yung on the issue of allowing him interim release or granting him actually interim release, dun sa ground ng humanitarian condition, dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga, in fairness naman kay Digong, meron naman talaga siyang mga sakit and all, ang sinabi naman ng chamber, ito yung mga argumento na yan ay very importante napakamahalaga. Sabi nila, speculative and without basis. Adding that, itong mga concern ni Digo ay may be a factor but did not outweigh the grounds for continued detention. Basically, ang sinasabi na dito, kung ito yung mga sakit na normal sa mga matatanda or even hindi masyadong normal kasi hindi naman talaga normal siya, andyan naman yung pasilidad Guys, hindi mo naman kailangan pumunta sa Europe or even definitely, hindi mo naman kailangan pumunta sa Netherlands para malaman mo na ito isang bansa na napakahusay yung kanilang healthcare system, one of the best in the world. Sabi ko nga dati, nung dumadaan ako from I was going through between 3 different cities, diba? Leiden, tapos sa Hague. Sinabi nung isang diplomat na kaibigan ko, sabi niya, ito, titignan mo itong mga ito yung mga preso na yan. Nag-import pa kami ng prisoners from Norway. So sobrang efficient at sobrang maayos yung kanilang penitentiary system sa Netherlands. Nag-import pa sila ng mga prisoners dun sa mga bansa na sobrang uber human rights conscious katulad ng Norway, kung saan kulang na lang beachfront na lang bibigay nila dun sa mga nakapreso para hindi naman sila kawawa yung. Alam mo yung mga ganun. Pero syempre maubusan ka rin ng real estate at some point, kaya pinadala na lang sa Netherlands. So ibig sabihin talagang world class, second to none ang Netherlands pagdating sa mga facilities that take care of yung mga. At eto, panoorin niyo naman yung episode natin with Sentry. Sinabi nga ni Sentry, di ba? Etong tao na to, kompleto ng pagkain, masarap pa ng pagkain, pwede pa yata siya pwede pa siya kung gusto niya anong klaseng pagkain gusto niya, may TV pa yata siya, pwede siya tumawag, malinis, maayos, baka mas malaki pa yung room niya kaysa natin dito, para tayong mga struggling writer style. No, I'm just saying, like, pinagsasabi ng mga to, di ba? Kaya nakakabastos talaga yan sa korte pag ina-atake yung korte na parang kawawa. Hindi kong ganyan. Ito, interesting list. Sinabi ng chamber, it considers that the documents do not indicate how Duterte's alleged physical condition or cognitive impairment negate the risks identified. In short, even if sabihin natin na totoo yung sinabi ng isang report na si Digong ay medyo ganyan, hindi pa rin yan reassuring dun sa mga tatlong kondisyones na sinabi namin. Kasi kahit may mga kondisyones ito or medyo hindi na siya kasing sharp ng dati, pwede pa rin naman tumakas, pwede pa rin tumawag, pwede pa rin And not to mention, last time sabi natin, hindi pwede isang psychiatrist or psychologist lang titignan. Dapat titignan ng isang panel ng experts kasi pwede naman ibudol yan At malay mo, credible ba yung ginawa nilang di ba? The chamber likewise argued that yung defense arguments, yung argument ng defense team limits itself to the fact na Duterte is 8 years old. Pero wala naman siyang substantiation how the detention is so detrimental that it justifies his release. Similarly, sinabi ng chamber, it does not explain to what extent Mr. Duterte okay, so dito may redacted part, guys. So there must be something going on. So maybe there's some health condition, but ang basa nila, it's not serious enough to justify his interim release. Doon naman sa issue ng second part, diba? Committing crimes and obstructing justice. Ang sinabi ng korte is, it took note of the fact na yes, matanda na si Digong, but nevertheless, just because matanda ka na or something, hindi na may ibig sabihin, hindi ka pwede umutos ng ibang tao or tumawag kanino or text ng kanito or alam mo na, di ba? And dito, guys, etong tao na to, sasabihin nila ngayon, kawawa na, ganyan. Pero yun pala, pwede para siyang tumakbong mayor, nanalo pa yung cardboard niya, di ba? So given his re-election in places where the alleged crimes against humanity were committed, di ba? The chamber said na yung Duterte's release puts him, quote, in the very position that allowed him to commit those crimes for which his arrest and surrender to the court was initially sought. Kung ang kino-cover mong mga cases ay
sa ganitong lugar nung time na mayor siya. Tapos ngayon pabalikin mo siya diyan, tapos naging mayor ulit siya doon sa lugar na 'yan. Ay parang medyo ano na, 'di ba? You're asking for trouble, 'di ba? Basically, 'di ba? Parang kaya nga hindi ko talaga maintindihan yung strategy nila. Baka talaga alam nila matatalo rin talaga sila dito sa kaso na to kasi talagang archive na to. So, siguro nanggugulo lang sila kung ano-anong ginagawa nila. But it still doesn't make sense. They made it very difficult for the defense team. Now, as the chamber said, and again, 23 pages yan, pwede ko forward sa inyo, considering Mr. Duterte's son's position of power, so hindi lang siya, yung anak niya at one of the locations of the crimes alleged in the warrant of arrest, the chamber finds that the risk continues to exist even if Mr. Duterte would be released, wrong grammar, to a location that falls outside of the geographic scope of the alleged crimes. May typo sila. Yung chamber also pointed out that Duterte enjoys the highest, the best access to medical treatment. Pursuant dun sa Regulation 103, Paragraph 4 of the regulations, a qualified medical officers with experience in psychiatry shall be available to him to attend to his needs, and also a nurse shall be present at the detention center at all times. Aba, may nurse siya 24/7. No? So, nothing in the request indicates that this would not be sufficient to ensure that Mr. Duterte receives the appropriate medical attention and care in detention. Yung sinasabi ko talagang mahina yung argument nila dyan. No offense pero sobrang mas maganda yung healthcare system nila dyan kaysa sa atin. With this, the ICC Pretrial Chamber rejected yung kay Duterte's appeal for interim release, including yung kanyang request on the grounds of health, blah, blah, blah. And so definitely the ICC still has the custody of him. Now, obviously, drama. Harry Roque, humba. Now, yung si Kaufman naman sabi niya, i-appeal daw nila yan. Alright? Kasi talagang kawawa daw si Digong, cognitive deficiencies, ganito na, hindi na pwede siya recall ng events, places, hindi niya alam kung sino-sino, ganito, ganyan, sino ka ba. Dito naman, ang problema, kinokontradict naman niya, yung pamilya naman niya. Kasi sabi niya, Digong cannot even recall sino yung mga members of his close family and defense team, ganyan. O baka mamaya hindi niya nakilala si Kaufman, hindi niya pero problema, yun ang sinasabi naman nila sa akin, may love life mga, di ba? May ganun. Okay naman si daddy, ganyan. So, ayan ang problema, magulo kayong kausap Kaya, naano kayo ngayon. Anyways, what is the relevance of this, guys? So, this is what happens when you have a serious judicial institution. Okay? Let's be honest about it. Hindi na ako magsalita, baka may mga tabad na naman mag-petition ng kung ano dyan, na ChatGPT pa siguro. But guys, ganito ang hustisya pag seryosong institusyon at seryosong bansa at sistema ang pinag-usapan natin dito. Wala nang mga bola-bola, budol-budol, yung mga ganyan, hindi na obra yan. Titignan talaga nila, masinsinan talaga nila, titignan nila lahat ng mga detalya, titignan nila lahat ng mga anggulo, titignan nila lahat ng mga possibilities, scenarios, kaya tuloy hindi sila nakalusot talaga dito. Kaya, I don't know what other drama they want to pull off. There are things I can say but I rather not say. Alam niyo na, guys. Isipin niyo na ano pang pwede nilang isipin, 'di ba? Anyway, so basically archive na. So hintayin natin kung magkakaroon nga ng announcement whether sa November tutuloy ito. But of course, the next big important thing is kailan lalabas yung warrant of arrest ni Bato, but potentially even Bongo and some of the other top officials. Yun lang, ang nakita ko lang difference is some would say kasama rin sa Aguirre, but some are saying hindi kasama Aguirre, some said hindi kasama. Pero mukhang so far hindi kasama si Sara, even if siya yung mayor ng Davao nung time ni Digong, na presidente si Digong, and obviously we know maraming tokang din nangyari dyan. But anyways, yan ang sinasabi ko, guys. What is the implication of this? Ang implication nito is nakakahiya ng sistema natin. Right? I am not proud of the fact that it took an international court to put these people in the right place. And God willing, one day, hopefully give us a measure of justice. I am not proud of that. Nakakahiya. Nakakahiya na basically in-export pa natin tong taong na to para magkaroon ng some chance for justice. Nakakahiya talaga, guys. Nakakahiya siya. Hindi nakakaya na we have to give him up per se. Ang nakakaya dito is wala tayong sapat na sistema para bibigyan ng hustisya ng mga ganitong kaso na high profile. You don't believe me?
Ano ulit ang track record natin in holding mga high-level officials accountable for, like, seriously. Ano ba nangyari sa Napoles na nga lang, kamusta si Napoles, di ba? And, I mean, our highest chamber, our amazing senators, di ba? Ano sinasabi ng mga senators natin the other week lang? Naawa sila kay Digong. Yun ang ano nila. Ano to, pledge of loyalty, expression of their immense coordinates of humanity. Ganun na ba ang 'di ba? Yung Senado natin sa gitna ng earthquake sa Cebu, sa gitna ng daming controversy, etc. May oras sila para bigyan pansin nito. Yung mga tingnan mo, yung lakson kayo ng lakson. Ano naman yan? JMRC yan eh. Ayun sasabi ni sa Lacson. Naawa daw siya, sa akin lang, kasi ano siya, bakit siya nandun, kawawa naman siya, uwi naman siya, ganun. Okay, yes. Naawa ba kayo dun sa mga biktima ng EJK? Etong Lacson na, anong ginagawa niya ng panahon na may EJK right and left? Tinulungan ba niya yung mga biktima? May ginawa ba siya? Nang sinasabi ko hindi pa nga DDS to eh. Ano pa to? Diba? May GMRC pa yan. Yan ang sinasabi ko guys eh. Ang Senado natin nagkaroon pa ng oras na mag-release pa ng katsarotan na resolution na wala nga kayong jurisdiction eh. Wala nga kayong kwenta. Wala kayong ginawa all those years. Alright? No offense. With a few exception of Trillanes and De Lima and Rizal, like whatever. I mean, wala nga kayong kwenta. Wala kayong ginawa to stop all these thousands of people from getting murdered. Tapos ngayon, magmamaganda pa kayong ganun. Pathetic. Sobrang pathetic. I'm sorry. I have zero respect. I'm sorry, pathetic. Nakakahiya talaga. Ang nakakahiya talaga yung mga, our political elites are among the worst, most incompetent anywhere in the world. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo na umaasa na lang kami sa ICC na magbigay ng hustisya sa atin. Nakakahiya. Kaya ngayon, punta naman tayo sa second part ng discussion natin bago uminit ng ulo ko dito. Baka may sasabihin tayo dyan. But I'm sorry. Like, I think it's pretty obvious I have no respect for these people. I'm sorry. I mean, hindi nga kayo hindi pa nga kayo ganun, tapos hindi pa kayo ganun. I mean like, ano nang redeeming element nyo? Wala na nga eh. I mean, highest chamber natin, ganito na lang. Good luck sa atin. Buti nga may sense of humor tayo. Otherwise, sa Sara Duterte ganyan na tayo. Ito guys. Ito, tignan nyo. Ganito yung natin, ha? Tingnan nyo gaano yung... Dito mo talaga makita yung ugat ng problema natin. Imagine mo guys, ICC criminal level ang tao. Bibigyan mo ng Pillar of Law Award. Ano naman niyan? Ano ba yan? Nakakahiya. Ano ba naman itong mga taong to? Shucks. Bibigyan mo pa ng Pillar of Law Award. I mean, ano ba? Sino pa? Dakita Nyamet. Kapapain. Nakakahiya kayo. Binigyan pa ng award. Nakakahiya kayo talaga. Minsan gusto ko magpanggap na, hindi, on the record pala tayo. Parang ginawa ni Justice Carpio. Pero nakakahiya talaga. Ay, buti nga yung isang ex-justice, pinabalik niya yung award eh. Nakakahiya na may ganito tayong mga institution nagbibigay ng award sa... Ginawa nga yung mayor yung cardboard. Binigyan pa ng Pillar of Law Award. Ano ba naman to? Wala nga kayong kwenta. Hindi nyo tinulungan yung mga biktima. Wala rin kayong kwenta. Hindi nyo naman tinulungan yung palakasin yung mga institusyon natin para bigyan naman natin ng magandang solusyon yung mga problema. Lahat naman tayo galit sa droga, sa krimen. Wala naman kayong ginawang matinong para ayusin yan. Di nyo rin tinulungan yung mga biktima na alam naman natin na kinota lang yung mga yan. Tapos ngayon bibigyan nyo pa ng award. I mean, ayan tayo eh.
Ayan tayo eh. Ayan tayo eh. Kababain talaga. Pathetic. Pathetic people. Kaya dapat talaga ma-call out yung mga ganyan. Ipabalik niya, tapon na yung mga ganyan, mga pa-award pa mga. Tapos binigyan pa ng ibang tao. Alam mo kung ganyan, Mickey Mouse stuff lang gagawin yun. Kayo na lang mag-award ng isa. Huwag niyo na idama yung ibang tao. Napaya pa nga yung ibang tao na binigyan ng ganyang award. Parang Hall of Shame pa nga yan eh. Tapos yung Senado mo, may time pa magpa-ek pa. Now, speaking of ek-ek. Oh, yan, marami tayong mga ek-ek na pwedeng pag-usapan dito. Ito, mga magagaling to eh. Oh, yan naman tayo. Ito mga Mr. Repentant. Yan. Balikan natin itong mga magagaling natin senador. Naglaing mat. Yan, yamat. Galing talaga. Alam mo guys, minsan talaga mapapaisip ako. Hindi ko naman sinasabi na hopeless case ang Pilipinas. Hindi ko sinasabi yan ha. Alam ko yung inisip nyo. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang may mga hopeless cases na ano. Pero hindi naman yung yan, I mean, ang gagawin natin? Iyak tayo dito. Ang gagawin natin? Oh, hindi naman pwede. Inom naman tayo ng tubig. O ano, tonic water yan. Legit yan. Oh my gosh. Ano ba yan? Ang pathetic lang talaga. Ang pathetic. Sobrang pathetic. Pathetic. Kaya sabi ko guys, hindi tayo magsi-step up. Yeah. Kawawa tayo lalo sa mga top ano. Nan tayo tubig. Lamig-lamig na nga sa lagas. Nilagnat nga ako, uminit pa ang ulo ko sa inyo. Mga ano yan. Napunta naman tayo sa mga henyong politiko natin. Sabi ni Manang Ebaw, I have nothing to be ashamed of. Okay, bahala ka sa buhay mo. Di ano, kung ano ka naman, hopeless case ka, di hopeless case, wag mo na kami damay. Yan ang problema eh, proud na proud. Isa pa yan eh, yung proud na diba yung mga Dunning-Kruger effect. Kung sino pa yung ano, yung pa yung proud na proud. Marami rin ganon. Yung proud na proud, kahit alam na maling-mali. Pero ano na lang, respect my opinion. Ganon na lang sila. Kahit alam nila maling-mali sila, alam mo na talagang huling-huli talaga, coordinate na talaga, alam nila mali. Basta respect na lang my opinion, yung mga ganon type. Nako, ang hirap kausapin yung mga ganon. Nawawala ako ng pag-asa sa humanity eh. Pag mga ganyan na mga ano, nothing daw to be ashamed of. Ano na, archive na nga yung ano niya eh. Oh. Anyways, move on na tayo. Pero, medyo hindi rin move on fully. But, sige na nga, okay, patulan na natin itong mga ganitong ideas. Okay, patulan natin ha. Okay. Alright. Okay. So, habang lalo nang gugulo yung buhok natin, nagsa-spike up. Ba't yung ano natin, naiinis na rin eh. Whew! Namimiss ko tuloy si Sir Ronaldo na pag mga ganitong moment na may na ulo ko, may ganon. Grabe naman si Sir Ronaldo. Sana inibita mo lang ako para sabihin yung ayaw mo sabihin eh. Hindi naman masyado. Medyo lang. Okay. Bago tayo ma-depress, punta naman tayo sa mga Mickey Mouse proposals. So, let's go with this. Now, first of all, let me start. I absolutely agree with Senator Gatchalian, who by the way is one of the better senators obviously out there. And in fairness, yung ginawa niya sa smart guy, energetic guy, and in fairness dun sa Alice Go, team up nila with Rizzo was brilliant and all of that. So let me just be very clear right off the bat on this, okay? Pero balikan ko mamaya yung DPWH issue na ni-raise ni Senator Gatchalian, right? But before that, let's go muna dun sa mas henyo. Ito talaga magaling to eh.
So, last month, ang narinig natin is, ang kailangan lang natin, repentance. Wala naman perfect sa atin. Malamang, talagang walang perfect sa atin. Tao lang tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na, porket hindi ako perfect at hindi ka perfect, magkapareho tayo. Hindi po ganyan. Hindi po pareho si Diskaya at si Vico. Alright? Para silang tao, para silang imperfect, pero hindi sila pareho. Okay? They're not on the same level. So please lang, don't give me this nonsense. Wala naman perfect sa atin eh. Lahat naman tayo may Dude, yes. Walang perfect sa atin. But yung iba sa atin medyo, yung iba sa atin medyo may pag-asa sa buhay, di ba? Oo, di ba? Medyo, naman tayo. Di ba? May levels naman eh. May levels of imperfection, di ba? So, nung isang ang panukala ng itong kaibigan natin is repentance na lang. Lahat naman kulang na lang, aminin na lang. Repentance na lang. Okay na yan, pwede na yan. Parang sorry na lang. I mean, ganun talagang buhay. Minsan maging politiko ka, may chance ka naman, why not? Ganun, magastos, ganyan. Ganun ang buhay. Pwede na yan, basta sorry. Na lang, move on na tayo, move on. Move on na tayo, guys. Let's look forward. Huwag tayo masyado mag-obsess about the past. Come on, why would we do that? Let's move forward. Kayo naman, masyado naman kayong drama. Move on na, yun. Repent. Pwede na yan. Pero ngayon, in fairness siguro nag-isip-isip ng konti, napaisip, nakita yung banat ni ganito, banat ni Ronald, banat ni ganyan. Sige na nga, parang nga, hindi yata banat ng kapatid niya. Sige na nga, sige, siguro hindi sapat ang repent kasi hindi naman lahat katulad natin. Katulad niya na napaka-spiritual, napaka-profound, di ba? Na lang? Resign. Pero lahat mag-resign, lahat. Kasi lahat naman may kasalanan. Lahat naman tayo imperfect, lahat naman tayo fallen from the So sige, resign na tayong lahat. Snap elections. Ayan tayo. Yan ang mga... Kung may tinatawag na performative, there's one level higher than performative. I think the technical term is charot. Charot. Basically, charot lang. Like, okay. Like, first of all, anong provision po na may snap election? Ano ba to? Like, buti pa sana kung tayo, parliamentary system, nag-vote of no confidence tayo or ganito. Pero, I don't know. Pero baka naman, legal luminary din to. Actually, dapat tanong ko, legal luminary din ba ito? Kasi tinanong natin yung isa resign all. Resign all, basically no one resign. Basically, that's what it means. Kaya nga sabi ng iba, mauna ka na lang kung ka naman. Di ba? Live by example. Di ba? Di mauna ka. Kung isabay mo na, repent and resign. Di ba? Para kompleto yung package. Di ba? No, but what my point is, yung mga ganyan charot, useless yan. Basically useless lang. If the Senate is not going to do a proper Blue Ribbon Committee, or the Senate is too unstable to do proper Blue Ribbon Committee, then kaya nila ang Kongreso, at least they had the, self-awareness to realize hindi magiging credible once they start to investigate themselves, right? Ganon kasimple lang. Huwag na natin pahirapan ng buhay natin. Mag-move on na tayo, di ba? Or, I have even a better advice. Don't say anything. Wala ka rin matinong sasabihin or matinong proposal, just don't say it. Okay? Ang problema ko kasi dito sa mga resign all, mga ganito. Guys, it sounds like obosin. Right? It sounds like obosin. Remember yung at the height of yung drug war ni Digong, nung sinasabi namin, hindi pwede yung bara-bara lang. Hindi kailangan mag-isip, kailangan di ba, mautak. Ubusin na yan. Yung mga walang yang na rin. I remember all those people. Mga walang yang yan, biglang ibang tono. May parang ganun din Ngayon naman, galit naman sila sa sa mga politiko dahil nabuking yung mga corruption, sila naman ang ubusin. Di ba? Ganun sarap buhay. Pero pag pag politiko nila, hindi, million lang naman sa kanila, billion na nga yung iba Ayan tayo Ayan tayo. Ubusin, pero wag naman yung namin kasi million lang naman or 1 billion lang naman or kahit naman ilang billion, tumulong naman siya. Alam mo yung ganon, yan ang problema natin. So yung ganyang ubusin, resign all, yung mga ganyan, mga basically whiplash, shotgun, sabog proposals, they're basically useless. They're worse than useless. They distract us.
nadidistract tayo dun sa mga tamang solusyon. Nadidistract tayo dun sa mga systematic mga approaches. Nadidistract tayo dun sa mga best practices around the world. May kausap lang tayo mga ibang professor of government and experts dito sa Oxford, and they were saying, yeah, parang, bakit? Lahat naman ng bansa may vote buying at some point, but they did something to get over it. Wala po yan sa DNA ng isang bansa. Lahat ng mga bansa at some point in time dumaan sa massive vote buying. Right? And there are solutions. Legal, economic, political. Right? Including establishment of real political parties that through their members and membership fees and others can raise funds para hindi mo na kailangan mag-vote buying or hindi mo kailangan mag-ano, diba? Hindi mo kailangan mag-ano, kontrato dyan, kung ano-ano, diba? And then of course also voter education, political literacy, mobilization, so on and so forth, right? So there's nothing inherent to us when it comes to corruption. So ang problema ko sa mga diskurso ngayon, including dun sa mga ibang medyo madilaw, hindi naman DDS or something, pero parang pag nagsalita, parang ayun na naman yung mga ganyang napaka-simplistic mag-isip. Ano ba naman yan? Parang inisip, catastrophizing ang tawag dyan. Yung parang, tayong tayo pang, hindi guys. It's bad, but there are solutions to it, right? And by like having shotgun approach, yung mga ubusin, resign, all, we're not gonna solve the problem. Now, when it comes to Senator Gatchalian's idea of abolishing DPWH, okay, this one is a bit more interesting kasi in theory, it is possible that a certain department is just so compromised, to put it mildly, that you really need drastic reforms. Ang akin lang is, okay, i-abolish mo yan, tapos gawa ka ng bagong department, or palitan mo yung pangalan mo. Pero kung hindi mo naman i-bind yung rules of the game, including, paano na-appoint ang mga secretaries ng DPWH? Paano ina-appoint ng secretaries yung mga undersecretaries? Sino yung mga holdovers? Bakit sila holdovers? Bakit isang presidente feels he has to or she has to appoint a certain person di secretary? More than that, ano yung mga kalakaran, regulations, and norms, yung mga unsaid rules, unwritten rules that govern private-public partnerships or government interaction with private sectors? Honestly, if you look at the whole web of connections, interconnections, and dodgy networks, I don't think just abolishing one department solves it. If anything, my worry is that if you just go with this kind of whiplash, slash and burn approach, okay, tanggalin na yung department yan, tapos gagawa tayong bago. If you don't deal with the fundamental issues, babalik din yan, and it will come back in different guise. There was a person, I mean, siguro pwede mo naman I mean, I don't use this thing, but I think pwede mo naman i-Google or ChatGPT yan. Tignan mo lang gaano kahaba yung record ng corruption sa Pilipinas. Ang daming corruption scandals sa ating bansa. And the reason why hindi nawawala yung corruption is because the conditions that enable corruption are not going away. Vote buying, rampant yan. Of course, when massive vote buying, malaking ginastos ng politiko, maghahanap ng ROI yan. Pag naghahanap ng ROI yan, maghahanap ng kakampiyan. Pag naghahanap ng kakampiyan, ayan na, papasok na yung contractors, papasok na yung mga district engineer, papasok na kung sino-sino. Diba? And then it's a vicious cycle. On and on and on and on. Diba? You create a culture of vote buying. You create a culture of impunity. You create a culture of chronic corruption. Diba? So basically, magkano yan? Diba? It's gonna take over the whole system. So, honestly, I don't think getting rid of just one department or anything, not only I don't think it will solve the problem, it might actually distract us by giving us a false notion of, oh, ito na. Ano na, ubusin, tapos na yung department, pwede tayo. Like, that's my worry, na it could turn out as more symbolic and performative, right? So yeah, instead of strengthening for institutions, kasi pwede naman mag-overhaul ng isang institution, siguro you can have a mass firing, right? Or, this is where I think it's important, tulungan na lang natin yung Ombudsman Office, i-encourage natin ang Sandigan Bayan, diba? Tulungan natin yung ating judicial institutions among others to do their proper investigation among others. Kasi kung gagawin yan, hindi mo na kailangan mag-abolish and all Hindi na kailangan, parang grand gestures yan Parang may jowa ka, tapos wala kang kwentang jowa, tapos ang gagawin mo, once in a while, magbigay ka ng malaking flower, isang teddy bear na kasing laki ng isang kotse, tapos tingin mo, okay na yan, binigyan ako ng magandang teddy bear, malaking flower, okay na yan, the best na ako, pwede na yan, balik na naman ako sa kalokohan ko. Yan ang problema ko sa mga grand gestures proposal. So, with all due respect, probably, like Senator Gatchalian knows more than me, definitely yung mga inner
yung mga nitty-gritties, yung mga inner rotten, the core of the rot and all of that, sige. But my feel is, if you zoom out and look at the potential political effect, it could create that kind of a symbolic gesture performative effect, but actually it could distract us from more fundamental things that are driving corruption and all. So yeah, as I said, you can just check it. There are like probably 15 different massive corruption scandals since we transitioned back to democracy. But the reason nga hindi naayos yan kasi wala tayong follow through, wala tayong systematic approach. Bara-bara tayong mag-isip, emotional tayo, we go through cycles of protest, tas back to zero na naman. Tas worse, yes, minsan nagko-coup or attempted coup. None of those go to the root causes eh. Kaya guys, yung ginagawa natin dito is to help all of us in a way, no? Kasi we're learning from each other. In fact, sometimes even when I'm just talking alone, I'm not interviewing someone, napapaisip ako, nga no, or nga, diba? What we're trying to do is to create a critical thinking public, diba? Or at least kind of impart a certain sensibility, diba? Para tulungan naman natin ang sarili natin, diba? Kasi if we have a critical thinking electorate, then hindi tayo magpapabudol sa mga ubusin, resign all, 6 months lang, ganito, ganyan. Alam mo yung mga ganun, di ba? Or yung mga symbolic gestures, blah, blah, blah. We'll have a much more methodical and systematic approach. Na alam ko, guys, stressful yan. Yan naman, analysis, paralysis. Alam mo, isa sa mga pinakatabad na term yung ganyan, analysis, paralysis. Kaya nga puro na lang puro na lang kaiwanan na budol nangyari. Kasi walang gusto mag-analyze eh. You need action, but before action, you need thinking. Karl Marx, sige, tag yun na ako. Karl Marx na nga, who said na, the job of a philosopher is to change the world. But even Karl Marx would read like thousands of books. Like, have you bothered to read any of Karl Marx's works? Like, ang dami niya mga citations, and that guy was spending half of his time in the library in London or Manchester, whatever, right? You still need to think. Gamitin mo pa rin utak mo bago ka tumalon. Kasi kung tumalon ka tapos mamaya ka mag-isip, baka lumala pa yung problema. Ayan ang problema eh. Ilalabas ko lang to, itong mga corruption scandal. So ngayon, nakikita ko yung mga ibang kaibigan natin. Of course, naintindihan ko, marami sa ating mga kaibigan ay walang background sa, they don't understand public policy, they don't understand how political systems operate, not to mention, of course, the law. But the law is not also like, the law can be changed, amended, etc. It's not the law. It's the institutional arrangements. It's the impersonal forces of history. It's the institutional drift. Mga ganito. Those are more important, diba? So, I mean, kahit i-ChatGPT mo yan, tingnan mo, ang dami natin mga corruption scandals. Oh my God, ang daming, these are all corruption scandals. All are corruption scandals. ang daming corruption scandals, guys. And yet, ilan high-level officials na ay kaya nga sabi ko, nakakaya na umasa pa tayo sa ICC. Kaya actually, you know what? I will agree with Jimmy Bondok. Baka nga, may point si Jimmy Bondok. Pa-ICC na rin natin itong I'm sure he didn't read ano bang mandato na ICC. But kidding aside, kung sana lang there's some ICC-ish international institution to do the proper investigation, we have to consider that. In the meantime, sige na nga, let's give a chance to the ombudsman. Sige na nga, let's hope the ICI gets its act together. But, I mean, if ganyan ka-hopeless yung case natin na daming scandal, wala namang accountability, baka at some point, we need to push for a creation of an international anti-corruption or international corruption court. Ibang court, ICC. International Corruption Court. Right? May ganun version ng ang Indonesia. They had a court like that for a while until di na-function ni Jokowi. Kasi daw nasa-slow down yung mga infrastructure project. Blah, blah. But anyway, what is my point here, guys? My point here is, bawal tamad, bawal syunga, bawal shortcuts. Alright? Hindi pwede bara-bara mag-isip. Hindi pwede ubusin style. At least yung isa na archive na. Pero nevertheless, the lives of thousands of people that were snuffed out by the Pudol drug war will never come back. The trauma will be there with their families for the long run.
yung pera na kinorakot. O ngayon si GMRC may proposal siya, 'di ba? Sabi niya restitution and retribution. Basta daw 80% na ninakaw nila ibalik nila. Pero parang laki pa rin matitira, no? Imagine mo, kung 40 ang kotse mo, ibalik mo lang, 'di ba? Ibalik mo lang ang 80% nun, marami ka pa rin magandang kotse, 'di ba? May meron ka pang 8 na magagandang kotse, tapos pwede mo piliin ang pinakamaganda dun sa 8, 'di ba? Meron ka, that's what I'm saying, like 80% para bumaba yung ano mo. Maybe dun sa mga lower levels, pero dun sa mga super high level na mga 40 cars level na Discaya level, baka hindi dapat ganun. But I don't know, guys. I mean, for me, the easiest answer is we're paying the price for years and years of neglect of our judicial institutions, for years and years of neglect of building strong political parties. We're paying the price, guys, for not doing the right job. For not getting the right people into positions of power. We're really paying the price for all of that. So unfortunately, we'll have to really go through the motions, figure our way out, at we have to boodle proof ourselves. We really have to boodle proof ourselves. Otherwise, my fear is, guys, sa sobrang galit ng tao, sa sobrang frustration tao, we will fall for an even bigger boodle in the years to come, or some sort of mediocre, simplistic solution just to make us feel good. And I really, really hope we don't go down that road. And I hope that this really frustrating, depressing situation we're facing in the country right now will serve as an incentive for us to really do the deep work, deep thinking that we never did in the past for whatever reason. All that we know naman anong mga reasons na yan. But we need to do it now, guys. We need to do it now. Kaya nga ginagawa natin itong mga episodes and vlogs natin. All I want to say is that I'm so thankful, guys, na we were able to maintain itong momentum natin dito sa mga vlogs natin over the past 2 weeks or so, despite super hectic schedule. Time difference is super difficult. Sometimes I'm literally waking up 6 a.m. and then during the break time in the midday, sinisingit ko tong mga vlogs na ito. But again, we do this because we are so encouraged by your feedbacks, by your support, by your love, by your prayers. Kayo po ay nagbibigay ng lakas sa amin. And of course, a fantastic lineup of guests we have had just the past week or so. We had multiple times Sir Ronald, we had Sentry, we had multiple times Christina Conti, we had Justice Scarpio. Galing. And then we had multiple quads with sila Attorney Falsis on one hand, and then other quad naman with sila Attorney Dina De Leon naman. So, I'm doing my best, guys. And we're really doing our best here. I know hindi sapat. I know it's not enough. Obviously, it's not enough. I have no illusions, no? But we just have to step up. Really, there's no other way. Kawawa kasi, isipin pa natin to